General Torre, ipapakulong si FPRRD ng up to 6 years dahil dito? At may basbas ba ito mula kay PBBM? Grabe, hindi ito inaakala ni FPRRD. Nagsampa ng reklamong inciting to sedition at unlawful utterances ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. The Philippine Investigation Bureau brushes off former President Duterte's remarks about killing senators, saying his statements are just part of political rhetoric. Sa totoo lang, tatlong final namin case. I also submitted for DC-20 the case of Rodrigo Roa Duterte. Okay. Sa kanya mga statements doon sa last rally. So we already submitted it for unlawful utterances at saka inciting to sedition. So nandun na rin sa docket ngayon at 4-case build-up na rin yung reklamo natin kay former President Duterte. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Isang dating Pangulo, posibleng makulong. Isang general, lumaban sa isang pangalang na dati tila untouchable. At isang kasong posibleng may basbas mula sa Malacanang. Teka lang, ano to? Isang scripted na eksena mula sa isang political thriller? Hindi. Totoong nangyayari ito ngayon, kaibigan. Pero paano nga ba nauwi sa ganito? Dahil ito sa isang pahayag na nagpayanig sa Senado. Bombahin ang 15 senador para magbigay ng puwang sa mga bagong kandidato. Matindi, mapanganib. Pero sabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, joke lang daw yun. Pero hindi natawa ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Sa halip, nagsampa ng kaso si General Nicolas Torre III laban kay Duterte para sa unlawful utterances at inciting to sedition. Dalawang mabibigat na reklamo na kung mapapatunayan ay maaring magresulta sa pagkakakulong ng dating Pangulo ng hanggang 6 na taon. Pero bakit ngayon lang? Kung pagbabatayan ang nakaraan, hindi ito ang unang beses nagbitaw ng kontrobersyal na pahayag ng dating Pangulong Duterte. Noong termino niya, madalas siya maglabas ng mga maanghang na salita mula sa pagpatay sa mga adik hanggang sa pagbabanta sa mga tiwali. Pero hindi siya nasampahan ng ganitong kaso noon. Ngayon lang, bakit? Ang sagot, bagong Pilipinas. Ayon kay Torre, hindi na raw dapat pinapalagpas ang ganitong pahayag. Hindi na rin umano sapat ang excuse na joke only. Pero may isa pang tanong. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. May basbas nga ba ito mula kay PBBM? Dahil hindi lingid sa kalaman ng marami, hindi naging maganda ang relasyon ng kampo ni Duterte at ni Pangulong Bongbong Marcos nitong mga nakaraang mga buwan. Mula sa mga banat ni Duterte laban kay PBBM hanggang sa biglaang pagkakatanggal ni Vice President Sara Duterte nang dahil sa confidential funds, tila lumalalim ang hidwaan. Kung noon ay may immunity si Duterte bilang Pangulo, ngayon ay wala na siyang panangga sa mga kasong kriminal. At ang CIDG, isang ahensya na hawak ng gobyerno ni PBBM. Coincidence o may mas malalim na dahilan? Ano ang pwedeng mangyari kay Duterte? Kung uusad ang kasong ito at mapapatunayan na guilty ang dating Pangulong Duterte, maaari siyang makulong ng hanggang 6 na taon. Ngunit makahanap pa siya ng butas sa batas upang makaiwas sa sentensya? O gagamitin niya ang kanyang impluensya upang protektahan ang sarili? At higit sa lahat, tapusin na ba ng kasong ito ang political dominance ng pamilyang Duterte? Ang sigurado lang, hindi pa tapos ang laban. Abangan ang susunod na kabanata. Dahil kung ang akala mo tapos na ang kwento, mas mainit pa ang mga susunod na yugto. Have mercy, O God.
Roma 12 verse 19, huwag kayong maghiganti, mga minamahal, kundi bigyan ninyo ng tuwang ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa gitna ng kaguluhan sa politika, mga akusasyon at labanan ng kapangyarihan, madalas nating makita ang galit, paghihiganti at takot sa paligid. Ngunit bilang mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo, ang ating pananaw ay hindi dapat nakatuon sa paghihiganti o sa hustisyang panlupa, kundi sa katarungan lamang ng ating Panginoon Diyos. Ang ating Panginoon Jesus, ang ating modelo. Noong siya ay inakusahan, ininsulto at ipinako sa krus, hindi siya lumaban gamit ang dahas. Sa halip, ipinagkatiwala niya ang lahat sa Ama. Alam niyang ang tunay na katarungan ay darating sa tamang panahon. Sa sitwasyong ito, maaring may tama o mali sa mga panig ng mga taong sangkot. Ngunit ang ating tungkulin bilang mga Kristiyano ay hindi sumama sa galit ng mundo. Sa halip, tayo ay dapat manalangin para sa kaliwanagan, para sa kapayapaan, at para sa paggabay ng ating Panginoon Diyos. Ang mundo ay maaring puno ng ingay, sigawan at kaguluhan. Ngunit ang ating Panginoon Jesus, ang ating kapayapaan, kaibigan. Ano man ang mangyari sa politika o sa batas ng tao, hindi magbabago ang katotohanan na ang ating Panginoong Kristo lamang ang ating tunay na hari, ang may hawak ng tunay na hustisya at katarungan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gitna ng ingay ng mundo, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong katarungan na hindi po namin kailangan makipaglaban sa paraan ng tao, kundi sa panalangin at pananampalataya sa iyo. O aming Panginoon Diyos, tulungan niyo po kaming makita ang katotohanan ayon sa iyong salita at manatiling payapa anuman ang mangyari. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa patuloy na pag-aalaga sa amin at pakikinig ng aming mga panalangin at patuloy kaming patumbayan o aming Panginoon Diyos at patawarin sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pagkatataminsan at hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.